Patay ang 54 anyos na tricycle driver matapos pagsasaksakin ng kapwa tricycle driver sa Lipa City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 54 anyos na tricycle driver na kinilalang si Antonio Gacusan, residente ng Barangay Sampaguita, Lipa City. Pinagsasaksak ang biktima ng 58 anyos na suspect na dating presidente ng kanilang toda sa bahaging ito ng Purok 7 sa Barangay Sampaguita ng kaparehong lungsod. Sa investigasyon ng pulisya matapos umanong maghatid ng mga pasaherong estudyante sa isang paaralan sa barangay, tumigil muna ang biktima sa isang vendo coffee machine para magkape. Dito na siya pinuntahan ng suspect at pinagsasaksak. Kumbaga inaabangan na rin niya yung victim natin. Bali parehas silang tricycle driver, parehas din sila ng toda na kinaaniban. Based din dun sa testimony ng mga witness, nauuna yung tricycle ng suspect. And then may mga siguro more or less 4 or 5 vehicle pa and tricycles bago yung tricycle ng victim. And it so happened nung sila na lang yung dalawa, parang pinalagpas nitong suspect natin yung mga ibang sasakyan hanggang sila na lang dalawa. Pagdating doon sa pinangyarihan ng insidente, yun huminto na itong si suspect natin and then bumaba and yun nagkaroon na sila ng komosyon tapos yun nangyari na nga po yung pananaksak. 3 tama ng saksak sa tagiliran ang tinamo ng biktima ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya. Mabilis umanong tumakas ang suspect sakay ng kanyang tricycle at dala-dala ang ginamit na patalim. Patuloy pa rin ang isinasagawang follow-up operation ng pulisya para mahuli ang suspect. Itong ating suspect ay dating Pangulo ng TODA and kinausap naman namin yung mga miyembro na sinasabi nila wala naman silang alam na pinag-awayan nung between dun sa suspect and the victim kaya hindi rin nila maisip kung bakit nangyari yung ganitong insidente. Labis ang paghinagpis ng mga kaanak ng biktima sa sinapit ng kanilang padre de pamilya. Wala rin naman daw silang alam na nakakaaway ng biktima kaya nabigla sila sa pangyayari. Wala po. Napakabait ng aking ama. Nagpaalala naman ang pulisya sa publiko upang maiwasan ang kaparehong insidente. Yun lagi po rin naming paalala kasi ito pong suspect is accordingly is nakainom pa and prior dun sa incident is parang magkaaway yung mag-asawa. So siguro isa sa tinitingnan namin yung anggulo is yung init ng ulo siguro dahil dun sa pangyayari sa pamilya. Kung meron po tayong dinadalang problema sa pamilya, huwag natin itong isasama sa daan kasi ito talaga yung nagiging cause ng mga ganitong road rage. And sa kasamang palad pa, medyo may worse na uuwi sa ganitong patayan. Panawagan naman ang pamilya ng biktima sa suspect. Sana po ay lumantad na siya para mabigyan hustisya ng aking ama. Wala siyang konsensya. Managutan niya yung ginawa niya dapat. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.